dapat din nating palawakin ang ating kaalaman pagdating nga ho sa ating oral health. Napakahalagang pag-usapan yan. Kaya naman, ngayong International Retainer Day, atin yung pag-usapan dito sa Kata Wonder. Ayun nga mga ka-MB, dahil usapang International Retainer Day ho tayo, ay makakasama ho natin si Dr. Remo Coronado, ang President ng Philippine Dental Association, Baguio City Chapter. Kumusta ho, Doc? Good morning ho at welcome sa ating morning show. Okay, good morning po sa inyo. Good morning po sa lahat ng nanonood and good morning sa iyo. Yes. Good morning din sa iyo. Yes po. Magandang Baguio po sa inyo lahat. Ayun. Ako, napakaganda ng ngiti ni Doc ngayong umaga, no? Sana all. Siyempre, bunga lang din yan ng pag-aalaga ng mga ngipin. Tama ba, Doc? Gaano ba kahalaga na yung ngipin natin ay mapangalagaan, Doc? Very important kasi isa sa mga kumbaga reason bakit nagkakaroon ng depression, minsan nawawalan ng confidence ang isang tao kasi hindi maganda yung kanyang ngipin. Minsan hindi nawawalan yung kanyang opportunities to look for a job kasi sira ang ngipin. Tama nga Oo, naman. Tama nga naman. Kaya naman yung ating mga ka-MB dyan, Vanessa, kung kunwari merong nabanking or hindi underbite, may mga ganun kasi syempre nagre-result na yan sa pagpapabraces nila or pagpapagabit na din ng retainers after ng braces. Pero Doc, ito bang retainers natin, kapag usapang retainers or braces, sino ba yung need na magsuot ng ganito or mag-undergo ng ganoong procedure po, Doc? Ayun. So, ang kanang retainer kasi, the term retainer is to retain something na pinagalaw. So, very important na kasi ang dami kasing misnomer about halimbawa, may nakita sa loob ng bibig na may wire, tatawagin kagad retainer. So, meron naman kasing mga orthodontic intervention na hindi kailangan nakadikit, na mukha siyang retainer. Ganon ang itsura niya. Na napagkakamala, naka-retainer siya. Pero actually, merong removable appliance na may orthodontic intervention. Ganon siya. Ano ba yung mukha at Doc nung retainers kumpara sa braces? Kasi parang pareho lang silang wire po, diba? Yun. Yung braces kasi, yun, naka-fix or nakadikit sa ngipin. Yung mga retainer na sa layman's term ay, yun nga, anything wire, yun, removable siya, natatanggal dapat. Ganun. Ito yung braces, Doc, ito yung may parang yung Bilog-bilog. o yung sa ngipin mo may yung parang yun nga yung parang bakal-bakal Oo. na nakausit tas may mga Rubber. rubber, rubber ganon. Pero Vanessa, ikaw ba na-try mo bang makapagsuot ng ganon or makapag-retainer? Ako kasi hindi ko na pinabrace, pinatanggal ko na. Oh. Pero dito, Doc, sa pagkakabit ho ng retainer is meron ho ba tayong phases? Pagka just in case ho natanggal na po itong braces, meron ho ba yung parang sa una, ganito muna yung bracket na gagamitin? So dapat after na yung bracket removal, may isusuot na retainer, the real term na retainer. Pero ang kanyan, dapat habang nakasuot yung retainer, tinitingnan din at may follow-up din ng orthodontist niya or nung dentist niya na naglagay nung retainer. Yun ang importante. Oo. Pero ang problema kasi dyan, yung mga illegal practitioners na very rampant at this time. Hindi lang sa nationwide but even dito sa Baguio, maraming mga illegal practitioner. Naku, May Vanessa. counter ho, yung mga Baka mamaya, kasi di ba, sa mga market, kapag may mga piyesta, meron yung braces ko no, na 100 pesos, tapos ikakabit sa... Siyempre, parang... aesthetic lang to. alam mo na. Ako doon, guilty ako doon, gumamit ako noon, kasi parang aesthetic namang siya feeling? noon. Hindi ko naman alam. Parang
sabay-sabay lang sa uso. Tapos, Oo. yun na pala yun, peke pala yun, peke pala ako dun sa 100 pesos na yun, Dok. Ano ba yung ano ng Dok? Pero tinanggal ko din naman kaagad yun. Kasi parang nakaramdam ako ng medyo painful. May chances ho ba, Doc, na pagka ganun yung gumagamit ho tayo ng mga hindi suggested ho ng mga orthopedics talaga is, may chances ho na masira yung ngipin natin. Oo, yan. Actually, yan ang mangyayari sa inyo na mga may DIY na braces, DIY na mga retainers, ganun. Ang, actually, ang batas natin, Republic Act 9484, sinasabi na wala dapat hahawak sa loob ng bibig na kundi ang dentista. Kahit nga yung assistant ng kanyang clinic, kung hindi yan dentista or dental hygienist, ay pinagbabawal sa batas. Lalo na ngayon kung nasa piyesta ka lang, tapos nakabili ka, tapos pinakabit mo, maraming factor na magkakos ng sira ng ngipin. So remember, anything na pinasok mo sa loob ng bibig ay magkakaroon ng retention ng bacteria, na una food debris muna, and then later on magkakaroon siya ng sira ng ngipin kasi yun, mali yung, lalo na kung mali yung pagkakakabit. For sure mali yung hindi kung hindi dentista, maaring mali yung mailagay. Mabuti na lang, oras Lesson lang yung learned. tinagal sa akin. Ay, naku, nakakaloka. Pero Doc, ano ba yung parang worst scenario kapag ako yung nag-DIY, yung parang nilalagyan ng mighty band? Oo. Yung bakal, tapos Opo. digbag na ganun na lang. Oo. Paano yung Doc? Una, nakakalason yung mighty band. So, pagka ang mighty band ay di ba, pag nagkadikit ang kamay mo sa mighty band, ang gagawin mo ay ilagay sa mainit na tubig para maghiwalay. Di ganun din sa bibig. Kung meron ka nilagay, tapos gusto mo matanggal, magmumog ka ng mainit para matanggal. Ang problema nun, malulunok mo yung mighty, Chemicals. yung chemicals. Okay, so isa yon. Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa mga DIY ay matanggal ang ngipin. Marami na tayong mga cases na ganyan na kinabit sa patakbuhin na posing na dentista, ginawa lang sa garahe, sa room na ginawa sa... Meron nga kaming case dito sa Baguio na kita na sa kwarto lang, Opo. tapos hihiga lang siya sa kama, doon na ikakabit. Which is illegal sa profession namin. Ganun. Ang problema, ang kanon, wala nang follow-up. So, usually, ang mga orthodontic patient may regular na follow-up. Very important yun. Kasi kaya nga yung the term ortho meaning straight. Yung dontic sa ngipin. So, tinatama or ini-straight yung ngipin. Pero, yun nga, habang tinutuwid or ini-straighten yung ngipin, dapat napa-follow up kasi pwedeng matanggal. So, how much more kung illegal practitioner na once lang kayo nagkita, kinabit, tapos see you. Na ang tapos transaction. na. Opo. So, ang pwedeng mangyari doon ay, yun nga, matanggal ang ngipin. Oo. Goodbye ngipin ka talaga kapag ka nag-support ko dyan sa mga illegal practitioner na yan. Oo, Sinasabi ko sa delikado. inyo, wag kayong madala-dala sa 100 pesos or sa ano. Kasi mahal talaga ang braces. Dahil, Diyos ko kayo ha. Nanggigigil ako. Kasi totoo talaga, meron yung naglilibot sa mga piyesta or kung saan-saan man, tas kinakabit na lang. Yun nga, Opo. muntikan po tayo mabiktima. Mabuti hindi ako iniwan ng ngipin ko. Paano ka na lang? Sinasabi ko sa inyo ha. Opo, dito, Oo. Doc, no, is yun nga po nasabi nila. Pagka yung mga natanggalan na ho ng braces and then yung mga nagkakabit ng retainers ho is parang hindi ho sila ganoon ka-komportable. Paano ho yung parang ginagawa ho ninyo to suggestion ho ninyo para po i-keep ho nila na ibalik kasi natatanggal naman ho yung Doc, no? Okay. So, ang kasi para ma-promote naman yung paggamit ng retainer, isipin na lang niya yung ginastos niya dun sa braces. Oo nga naman. Di ba? po. Ang laki nung ginastos niya. Nag-invest siya sa isang orthodontic na procedure. Tapos, ayaw lang niya kasi may discomfort. So, ang kanyan, to promote ay para to finalize yung or summarize yung buong treatment.
Ganun. Oo. Compared naman kasi dun sa braces na minsan nagkakasingaw ang pasyente, Mm-mm. mas comfortable naman yung retainer. Yun naman ang ano doon. Tsaka meron na yung parang, ano yun, yung parang, di ba meron yung bakal, tas meron yung talagang isinusunod. Oo, meron siyang parang acrylic sa likod Opo. or meron siyang part na ilalagay lang para to be more comfortable, para hindi mahulog. Oo. Doc, syempre, dahil usapan nga tayong retainer day, napag-usapan na din natin yung mga illegal practitioner. May paalala ho ba tayo doon sa mga, mga... Kaya ho ni... O kagaya ko noon. Po na- Uy, natuto na ako kasi Na-aesthetic na-research ko na kasi. siya. Hindi pala basta-basta na ganun. Kaya ikaw, sinasabi ko sa iyo, wag kang gagaya-gaya. O hindi dahil uso gagaya ka. May tips tayo, Doc, kung ano yung ganap natin sa ayun. mga retainers or braces na yan. Oo, thank you. Ang kwan po niyan, mas maganda po na pumunta kayo sa mga reputable na mga dentista. Ang una, tingnan nyo na ito ay isang clinic. And yung clinic na to, may mga nakalagay na mga certificate na nagpapatunay na ito yung mga tunay na dentista. And kumbaga po, ang Baguio Dental Chapter naman po ay umiikot para tingnan yung mga clinics na kumbaga illegal. Yun. May mga ilan na napastop at yun po yung ating pwedeng i-advise sa mga manonood na it pays to go to a professional. Yun. So, sasabihin natin medyo mahal siya pero hindi ka naman nalalagay sa alanganin. Ganon. Kasi kumbaga kasi dito, Doc, is parang you're paying for the convenience and for your safety din ho. Oo. Doon ka nga sa 100 pesos. Kung maoperahan ka naman dyan, di mas magastos. O paano pag wala ka pang insurance? Ay, Diyos ko ka talaga dahil. Kaya mahalaga na masuri, matingnan. Pero Doc, saan ka pa namin pwedeng makontak if in case gusto ko magpa-braces, magpalagay ng retainer para gumanda din yung mga ngipin natin? Yun. So kung ang pag-uusapan ay sa braces, ganyan. May clinic ako. At the same time, dentista rin ako ng Baguio General Hospital. Pero hindi kami gumagawa ng braces doon. Oo, yung basic na basic services like pasta, cleaning, surgery, bunot ng ngipin. Pero mas madalas namin na ginagawa doon is yung removal ng impacted tooth. Which kung meron kang PhilHealth package or ma-approve yung PhilHealth, ay libre yung pagpapatanggal ng impacted tooth. Oh, di ba? Napakahalaga. Ay, Vanessa. Napakalaking information ho, napakalaking tulong ho sa akin ito, Doc. Thank you very much po. Ayun. Oo, pero Doc, last na lang talaga. Kapag ako ay nakakita ng illegal na practitioner na nagkakabit, nagbubunot, naggagawa ng postizo and all that, saan ako pwedeng kumontak, Doc? Kontakin niyo lang po ako sa number ko, 0915-5586-926. More than willing po ako to assist you at saka para ma-identify po natin yung mga illegal practitioner para hindi po kayo malagay sa alanganin. Dapat nang ma-put sa end itong mga illegal practitioner